Sa dulo ng isang malawak at masukal na gubat, kung saan bihira nang umabot ang yapak ng tao at ang huni ng mga ibon lamang ang saksi sa bawat umaga, naninirahan ang isang mag-asawang magsasaka kasama ang kanilang 10 anak. Ang kanilang tahanan ay isang maliit na kubo na yari sa kawayan at pawid, nakatayo sa gilid ng isang malinaw na sapa na dumadaloy mula sa kabundukan. Ang lalaki ay si Lauro, isang tahimik ngunit masipag na magsasaka. Ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa mahabang taon ng pagbubungkal ng lupa, ngunit ang kanyang puso ay busilak at matatag. Ang kanyang asawa naman ay si Marta, isang mapagkalingang ina na hindi kailanman nagreklamo sa kabila ng hirap ng buhay. Sa bawat umaga, siya ang unang gumigising upang ihanda ang kaunting pagkain na kanilang makakaya bago mag-umpisa ang araw. Ang kanilang 10 anak ay magkakaiba ng edad, mula sa pinakamatandang binatilyo na marunong na ring magbungkal ng lupa, hanggang sa bunsong sanggol na halos hindi pa makalakad. Sa kabila ng kakulangan sa pagkain at kagamitan, ang mga bata ay lumaki na may paggalang, disiplina at pagmamahal sa isa't isa. Hindi pinili ng mag-asawa ang manirahan sa gitna ng gubat. Napilitan lamang sila. Ilang taon na ang nakalilipas, sila'y pinaalis sa lupang kanilang sinasaka matapos maagaw ng isang mayamang Panginoong may lupa. Wala silang laban, walang salapi at walang kakilalang makatutulong. Kaya't naglakad sila ng malayo, bitbit ang kanilang mga anak at kaunting ari-arian hanggang marating nila ang bahaging iyon ng gubat na tila nakalimutan na ng mundo. Doon sila nagsimulang muli. Araw-araw si Lauro ay bumabangon bago pa man sumikat ang araw. Tinatahi niya ang lupa gamit ang isang lumang araro, nagtatanim ng kamote, mais at gulay na umaasa lamang sa ulan at tiyaga. Si Marta naman ay nag-aalaga sa mga bata, naglalaba sa sapa at naghahabi ng banig upang ipagpalit sa kaunting bigas tuwing may pagkakataong makapunta sa kalapit na baryo. May mga gabi na halos wala silang makain kundi nilagang ugat at kaunting asin. May mga panahong ang ulan ay hindi dumarating at ang lupa ay natutuyo. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi narinig sa bibig ni Lauro o Marta ang reklamo. Sa halip, sila'y palaging nagdarasal, hindi para yumaman, kundi upang magkaroon lamang ng sapat na lakas para ipagpatuloy ang buhay. Isang gabi, matapos matulog ang mga bata, naupo si Marta sa tabi ng pintuan ng kubo. Tahimik siyang tumingin sa madilim na gubat habang ang malamig na hangin ay marahang humahaplos sa kanyang mukha. Hanggang kailan kaya ganito ang buhay ng mga anak natin? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Lauro. Tumingin siya sa kanilang mga anak na magkakatabing natutulog sa banig. Payat ngunit payapa ang mukha. Hanggat kaya kong magbungkal ng lupa, hindi sila magugutom, sagot niya sa wakas. At hanggat may kabutihan sa puso ng tao, hindi tayo pababayaan. Hindi nila alam na ang kanilang mga salita ay hindi naglaho sa hangin. Sa kailaliman ng gubat, sa mga lugar na hindi abot ng mata ng tao, may mga nilalang na matagal nang nagmamasid sa kanila. Sa bawat pagtulong ni Marta sa may sakit na kapitbahay kahit kapos sila, sa bawat pagkakataong ibinibigay ni Lauro ang huling ani sa mas nangangailangan, unti-unting nabubuo ang isang lihim na pagpapasya. Isang desisyong magbabago sa kanilang kapalaran. Isang umaga, habang naglalakad si Lauro papunta sa mas malalim na bahagi ng gubat upang maghanap ng kahoy, napansin niyang kakaiba ang paligid. Ang hangin ay tila mas malamig, ang mga dahon ay mas luntian, at ang katahimikan ay may dalang kakaibang pakiramdam. Huminto siya sa tabi ng isang matandang puno. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may bigat sa kanyang dibdib. Parang may matang nakatingin sa kanya, hindi mapanuri, kundi mapagmasid. Hindi niya alam na ang araw na iyon ang simula ng isang pagbabago. Hindi niya alam na ang simpleng buhay ng isang magsasaka sa gitna ng gubat ay malapit ng masagi ng hiwagang matagal nang natutulog. At higit sa lahat,
Hindi pa niya alam na ang kabutihang itinanim nila sa katahimikan ay unti-unti nang magsisimulang mamunga. Maagang nagising si Lauro kinabukasan, mas maaga kaysa karaniwan. May kakaibang bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito takot, ngunit hindi rin kapayapaan. Para bang may inaasahang hindi niya alam ang anyo. Tahimik siyang bumangon upang hindi magising ang mga bata at dahan-dahang lumabas ng kubo. Ang gubat ay balot pa ng manipis na hamog. Ang mga puno'y tila mas matangkad kaysa dati at ang mga dahon ay kumikislap sa sinag ng araw na unti-unting sumusungaw. Humigop siya ng malamig na hangin at nagsimulang maglakad patungo sa bahaging madalas niyang puntahan upang magputol ng kahoy. Habang siya'y naglalakad, napansin niyang kakaiba ang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng mga hayop. Ang bawat hakbang niya sa tuyong dahon ay tila mas malakas kaysa dati na para bang binibigyang diin ang kanyang presensya. Huminto siya sa tabi ng isang punong matanda at malapad ang katawan, isang punong matagal na niyang kinikilalang palatandaan sa gubat. Ilang beses na siyang nagpahinga roon, nagdasal at nagmuni-muni sa gitna ng pagod. Ngunit ngayong umaga, may kakaiba. May bakas ng mga yapak sa lupa, maliliit, hindi hugis paa ng hayop at tiyak na hindi paa ng tao. Lumapit siya at sinuri ang mga ito. Hindi niya maunawaan kung ano ang pinagmulan, ngunit may kakaibang ayos ang pagkakatapak, parang sinadya, parang may patutunguhan. Napakunot ang kanyang noo. Hindi siya madaling matakot, ngunit sanay siyang makinig sa pakiramdam ng kanyang loob, kaya't pinili niyang mag-ingat. Samantala, sa kubo, nagising si Marta sa iyak ng bunsong anak. Dahan-dahan niya itong kinuha at pinatahan. Sa labas, naririnig niya ang mahihinang yabag ng mas matatandang bata na nagsisimula ng gumising. Inihanda niya ang kaunting lugaw mula sa natitirang bigas at dahon ng gulay na inani nila kahapon. Habang nagluluto, napansin ni Marta ang isang bagay na ikinagulat niya. Sa tabi ng kubo, malapit sa pintuan, may nakapatong na bungkos ng sariwang prutas, mga bungang hindi karaniwang tumutubo sa kanilang lugar. Makintab ang balat, sariwa, at tila bagong pitas. Napatingin siya sa paligid. Walang bakas ng tao, walang yapak, walang palatandaan kung paano napunta roon ang mga prutas. Tinawag niya ang mga bata. May nakapagdala ba nito? Tanong niya, may halong pag-aalala at pagtataka. Nagkibit balikat ang mga bata. Ang pinakamatanda ay umiling. Wala po kaming nakita, ina. Hindi nagtagal, bumalik si Lauro dala ang ilang piraso ng kahoy. Napansin niya agad ang prutas at tumigil sa paglalakad. Saan galing yan? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ni Marta. Pagkagising ko, narito na. Nagkatinginan ang mag-asawa. Walang salita ang nakalabas sa kanilang mga bibig, ngunit pareho nilang naramdaman ang parehong bagay. May isang puwersang hindi nila nakikita, ngunit malinaw ang presensya. Hindi nila agad kinain ang mga prutas. Sa halip, nagdasal muna sila, humingi ng gabay at proteksyon. Pagkatapos lamang noon, sila kumuha ng tig-iisang piraso. Matamis ang lasa, mas masarap kaysa anumang prutas na kanilang natikman. Ang mga bata ay natuwa at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakita ni Marta ang busog ng ngiti sa kanilang mga mukha. Ngunit sa kabila ng saya, hindi mawala sa isip ni Lauro ang mga bakas na nakita niya sa gubat. Kinahapunan, habang ang araw ay papalubog na, narinig ni Lauro ang mahina, ngunit malinaw na bulong mula sa gilid ng mga puno. Hindi niya maintindihan ang mga salita, ngunit dama niya ang kahulugan, isang paanyaya, isang paalala at isang babala. Tumayo siya at tumingin sa pinanggagalingan ng tunog, ngunit wala siyang nakita. Ang mga puno'y nakatayo lamang, payapa at tahimik, na para bang walang nangyari. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Lauro na ang gubat ay hindi lamang tahanan ng mga hayop at halaman. May mga lihim itong itinatago,
mga lihim na matagal nang nagmamasid sa kanilang pamilya. At ang mga lihim na iyon ay nagsisimula ng magpakilala. Mula nang matagpuan ang mga prutas sa tabi ng kubo, naging mas maingat si Lauro sa bawat galaw niya sa gubat. Hindi niya binanggit sa mga anak ang mga bakas na nakita niya niyang bulong na narinig niya kinahapunan. Ayaw niyang magdulot ng takot sa mga musmos na ang tanging sandigan ay ang katahimikan ng kanilang tahanan. Ngunit si Marta ay may sariling pakiramdam. Bilang isang ina, dama niya ang pagbabago sa paligid. Hindi ito banta, ngunit hindi rin pangkaraniwan. May mga sandaling tila mas maliwanag ang apoy sa dapugan, mas sariwa ang hangin at mas magaan ang paghinga ng mga bata kahit kapos ang kanilang pagkain. Isang hapon, habang abala si Marta sa paghahabi ng banig at ang mga batay naglalaro malapit sa sapa, may napansin siyang kakaiba. Ang bunso na karaniwang mahiyain at palaging nakadikit sa kanya ay nakatayo sa tabi ng isang punong kahoy, tila may kausap. Lumapit siya agad. "Anak, sino ang kausap mo?" Mahinahon niyang tanong. Ngumiti ang bata at tumuro sa likod ng puno. "Siya po, ina. Mabait po siya." Walang nakita si Marta. Tanging ang puno, ang anino nito at ang banayad na ihip ng hangin. Kinilabutan siya ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Kinuha niya ang bata at mahigpit na niyakap. "Huwag kang lalayo," wika niya, pilit pinatatatag ang tinig. Nang gabing iyon, hindi agad nakatulog si Marta. Nakatingin siya sa bubong ng kubo, pinakikinggan ang hilik ng mga bata at ang tahimik na paghinga ni Lauro. Sa kanyang dibdib ay may halong kaba at pag-asa, mga damdaming hindi niya maipaliwanag. Sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang marahang yabag sa labas. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa pintuan. Sa liwanag ng buwan may maliit na figura sa tabi ng sapa. Hindi ito hayop, hindi rin tao. Maliit ang katawan, may anyong parang bata ngunit mas payat at ang mga matay kumikislap na tila may sariling liwanag. Hindi siya nakagalaw. Ang figura ay tumingin sa kanya at bahagyang yumuko, tila nagbibigay galang. Walang salitang lumabas sa bibig nito, ngunit malinaw sa kanyang isipan ang isang tinig, banayad at payapa. "Huwag kang matakot, hindi kami narito upang manakit." Napahawak si Marta sa dibdib. Ang takot ay unti-unting napalitan ng pagtataka. "Bakit kayo narito?" Mahina niyang tanong, hindi sigurado kung maririnig siya. "Matagal na namin kayong minamasdan," sagot ng tinig. "Ang kabutihan ay bihira sa panahong ito, lalo na sa mga taong walang-wala. Kayo'y hindi humingi, ngunit patuloy kayong nagbibigay." Saglit na nanahimik ang figura bago muling nagsalita. "Hindi pa panahon. May mga pagsubok munang darating. Ngunit alalahanin mo ito. Ang gubat ay hindi kaaway." Unti-unting naglaho ang figura, parang usok na tinangay ng hangin. Nang magising si Lauro kinabukasan, nakita niya si Marta na tahimik na nakaupo sa tabi ng pintuan. Hindi niya kailangang magtanong. Sa mga mata ng kanyang asawa, nakita niya ang isang katotohanang lampas sa karaniwang pangunawa. "May nakita ka?" wika niya. Tumango si Marta. "At alam kong simula pa lamang ito." Sa araw na iyon, hindi na nagduda si Lauro. Ang mga nangyayari ay hindi guni-guni, hindi pagkakataon. Ang kanilang buhay, ang kanilang kahirapan at kabutihan ay napansin na ng mga nilalang na matagal nang nakatira sa gubat. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman nilang hindi na sila nag-iisa. Dumaan ang mga araw na tila payapa, ngunit ang katahimikan ay may dalang bigat. Hindi na muling nagpakita ang maliit na nilalang at wala na ring naiwan pang kakaibang prutas sa tabi ng kubo. Ang gubat ay bumalik sa dati nitong anyo, tahimik, malamig, at tila walang pakialam sa buhay ng mga tao sa gitna nito. Ngunit ang lupa ay nagsimulang magbago. Hindi dumating ang ulan sa panahong inaasahan. Ang mga tanim ni Lauro ay unti-unting nalanta. Ang mga dahon ng mais ay nanilaw, ang mga ugat ng kamote ay hindi na lumaki, at ang lupa ay naging matigas na parang bato.
Araw-araw niyang dinadalaw ang bukirin, umaasang may makitang senyales ng pagbangon ng mga pananim, ngunit sa bawat paglipas ng araw ay lalo lamang lumilinaw ang katotohanan. Darating ang matinding kagutuman. Sa kubo, pilit itinatago ni Marta ang pag-aalala. Binabawasan niya ang rasyon ng pagkain, hinahati ang kaunting bigas sa mas maliliit na bahagi, at dinaragdagan ng mga dahon at ugat na nakukuha sa gubat. Ang mga bata ay hindi nagreklamo, ngunit kita sa kanilang mga mata ang pagod at panghihina. Isang gabi, nagising ang ikatlong anak sa matinding gutom. Tahimik siyang umiyak upang hindi magising ang mga kapatid. Narinig iyon ni Marta at agad siyang bumangon, niyakap ang bata at hinaplos ang buhok nito. "Magtiis muna tayo," mahina niyang wika. "May bukas pa." Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya alam kung ano ang ihahain niya kinabukasan. Kinabukasan, nagpa siya si Lauro na pumasok sa mas malalim na bahagi ng gubat, isang lugar na bihira niyang puntahan. Alam niyang delikado iyon, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang makahanap ng makakain, kahit pa mga hulugan ito ng pagharap sa hindi niya nauunawaan. Habang naglalakad siya, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Ang gubat ay tila mas makapal, mas madilim. Ang mga punong dati pamilyar ay nagmistulang banyaga. Sa gitna ng kanyang pagod, napaluhod siya sa tabi ng isang bato. "Kung may nakaririnig man," mahina niyang sambit, "hindi ko hinihiling ang yaman, kahit sapat lang para sa mga anak ko." Hindi siya umiyak, hindi rin siya sumigaw. Tahimik lamang niyang ibinuhos ang bigat ng kanyang puso sa lupa. Sa kubo, si Marta naman ay may sariling pagsubok. Dumating ang isang matandang babae mula sa karatig puok, gutom at pagod, humihingi ng kaunting pagkain. Sandali siyang nag-atubili, alam niyang kulang na kulang ang kanilang supply. Ngunit hindi siya tumalikod. Ibinigay niya ang natitirang tinapay na nakalaan sana para sa hapunan ng mga bata. "Salamat," wika ng matanda, ang tinig ay nanginginig. "Hindi ka malilimutan ng gubat." Hindi na nagtanong si Marta. Ngumiti lamang siya kahit ang sikmura niya ay kumakalam. Paglubog ng araw, bumalik si Lauro na halos walang dala. Pagod ang katawan, bagsak ang balikat. Nang makita niya ang kalagayan ng mga bata at malaman ang ginawa ni Marta, hindi siya nagalit. Sa halip, yumakap siya sa kanyang asawa. "Ginawa mo ang tama," wika niya. "Kahit mahirap." Sa gabing iyon, habang natutulog ang mga bata sa gitna ng gutom, may banayad na liwanag na sumilay sa gilid ng gubat. Hindi ito maliwanag, hindi rin nakasisilaw, sapat lamang upang ipaalala na may mga matang patuloy na nagmamasid. At sa katahimikan ng gabi, isang tahimik na pasya ang tuluyang nabuo. Sumapit ang ikalimang araw na halos wala nang makain ng pamilya. Ang mga bata ay mahina na ang kilos at ang kanilang mga matay nawalan ng dating sigla. Si Marta ay pilit na nananatiling matatag, ngunit sa bawat pagtingin niya sa kanyang mga anak, may kirot na bumabalot sa kanyang dibdib. Kinagabihan, habang ang buwan ay nakabitin sa langit na parang tahimik na saksi, muling lumabas si Marta upang kumuha ng tubig sa sapa. Tahimik ang paligid, ngunit dama niya ang presensya ng gubat, parang may hinihintay. Sa sandaling yumuko siya upang sumalok ng tubig, may banayad na liwanag na sumilay sa ibabaw ng tubig. Mula sa liwanag na iyon ay lumitaw ang maliit na nilalang na minsan na niyang nakita. Mas malinaw na ngayon ang anyo nito. Maliit ang katawan, mahabang buhok na tila hinabi ng sinag ng buwan at mga mata na puno ng karunungan. Hindi na natakot si Marta. Sa halip nakaramdam siya ng kakaibang katahimikan. "Bumalik kayo," mahina niyang wika. Tumango ang nilalang. Dumating na ang oras. Mula sa likod ng mga puno ay lumitaw ang ilan pang tulad niya, mga duwendeng may iba't ibang anyo, ngunit iisa ang aura ng kabutihan. Bumuo sila ng isang bilog sa paligid ni Marta, hindi upang ikulong siya, kundi upang iparamdam ang kanilang presensya. "Ang inyong pamilya ay sumailalim sa pagsubok," wika ng pangunahing duwende. "Hindi kayo bumagsak, hindi kayo nagdamot kahit kayo'y kapos." Lumapit ito at inilapag ang isang maliit na supot sa lupa.
Hindi ito kumikinang, hindi rin mukhang mahalaga. Ito ang binhi ng pagbabago, wika nito. Hindi ito ginto, hindi ito pilak. Ngunit kung aalagaan ninyo ng may kabutihan, magbubunga ito ng kasaganaan. Bakit kami? Tanong ni Marta. Ang tinig ay nanginginig hindi sa takot kundi sa damdamin. Dahil ang yaman ay hindi ibinibigay sa may lakas, kundi sa may puso. Kinabukasan, ikinuwento ni Marta ang lahat kay Lauro. Tahimik siyang nakinig, hawak ang maliit na supot. Hindi niya ito binuksan agad. Sa halip, lumabas siya at humukay ng maliit na butas sa lupa sa likod ng kubo. Isang lugar na palaging tinatamaan ng araw at dinadaluyan ng ulan. Doon niya itinanim ang laman ng supot, mga butil na tila karaniwan lamang. Lumipas ang mga araw. Sa kabila ng tagtuyot sa ibang bahagi ng gubat, ang lupang tinamnan ni Lauro ay nanatiling mamasa-masa. Isang umaga, may umusbong na munting halaman. Luntian, matibay, at kakaiba ang sigla. Kasabay ng paglaki ng halaman ay ang unti-unting pagbabago sa kanilang buhay. May mga ligaw na hayop na kusa ng lumalapit, hindi upang manira kundi upang mag-iwan ng pagkain. Ang sapa ay naging mas malinaw, mas maraming isda. Ang lupa ay muling nabuhay. Hindi biglaan ang yaman. Hindi bumuhos ang ginto mula sa langit. Ngunit ang gutom ay unti-unting napawi at ang pag-asa ay muling sumibol sa kanilang mga puso. Sa isang gabing tahimik, muling narinig ni Lauro ang bulong ng gubat. Ngunit ngayon, malinaw na ang mensahe. Ang kasaganaan ay may kapalit. Ipagpatuloy ninyo ang kabutihan. At alam niyang ang tipang iyon ay hindi maaaring baliin. Hindi agad napansin ng mag-anak ang lawak ng pagbabagong nagsimula sa likod ng kanilang kubo. Sa una, inakala ni Lauro na likas lamang na mas matibay ang halamang umusbong mula sa mga binhing itinanim niya. Araw-araw niya itong dinadalaw, dinidiligan, nililinis ang paligid at binabantayan laban sa mga hayop. Ngunit taliwas sa karaniwan, ang mga hayop ay hindi naninira. Sa halip, tila umiiwas sila, animoy may paggalang sa munting taniman. Lumipas ang ilang linggo at ang halamang minsang maliit ay naging malusog at masaganang puno ng bunga. Ang mga bunga nito'y sapat ang dami at may kakaibang katangian. Kahit anihin, muli itong namumunga sa loob lamang ng maikling panahon. Hindi ito labis, ngunit palaging sapat. Dahil dito, unti-unting bumuti ang kalagayan ng pamilya. Ang mga bata ay muling nagkaroon ng lakas. Ang kanilang mga pisngi ay nagkulay rosas at ang kanilang mga matay bumalik ang sigla. Si Marta ay nakapaghanda na ng mas masustansyang pagkain at ang takot sa gutom ay napalitan ng tahimik na pasasalamat. Hindi nagtagal, napansin din ng mga tao sa Karatig Puok ang pagbabago. May mga naglalakbay sa gubat na nakakita ng masaganang taniman at malinaw na sapa sa paligid ng kubo ni Lauro. Ang iba'y huminto upang humingi ng tubig o pahinga. Hindi sila pinalayas ng mag-asawa. Sa halip, tinanggap nila ang mga bisita ng may paggalang at kabutihan. May isang araw na may dumating na isang pamilyang halos kapareho ng kanilang sinapit noon. Mahihirap, gutom, at walang matirhan. Walang pag-aalinlangan. Ibinahagi ni Lauro at Marta ang kanilang ani. Hindi nila ikinuwento ang tungkol sa duwende o sa mahiwagang binhi. Ang alam lamang nila, ang yaman na itinago sa lihim ay mabilis ding nawawala. Dahil sa kanilang kabutihan, lalong sumigla ang lupang kanilang sinasaka. Ang dating tigang na bahagi ng gubat ay unti-unting nagkaroon ng pananim. Ang mga ugat ay mas malalaki, ang mga gulay ay mas sariwa, at ang ani ay hindi na kulang. Isang gabi, habang magkakasalo ang buong pamilya sa pagkain, napansin ni Lauro ang isang mahalagang bagay. Hindi na sila kumakain ng may pangamba. Wala nang takot na baka bukas ay wala na silang maihain. Sa halip, ang bawat subo ay may kasamang katahimikan at pasasalamat. Hindi ito basta biyaya, wika ni Lauro kay Marta matapos matulog ang mga bata. May tungkulin itong kaakibat. Tumango si Marta. Ang kabutihang hindi ibinabahagi ay hindi rin nagtatagal.
Sa gabing iyon, sa gilid ng gubat, may mga matang muling nagmasid. Tahimik silang nagmasid, hindi upang manghimasok, kundi upang tiyakin na ang binhing kanilang ibinigay ay hindi lamang tumubo sa lupa, kundi sa puso ng mga taong tumanggap nito. At sa kanilang katahimikan, natiyak nilang ang pamilya ni Lauro ay handa na para sa mas malaking pagbabago. Isang pag-angat na hindi lamang para sa sarili, kundi para sa marami. Sa paglipas ng mga buwan, hindi na lamang pagkain ang naging sagana sa tahanan ni Lauro. Ang lupa sa paligid ng kanilang kubo ay naging mas mataba, mas madaling bungkalin at ang ani ay mas tiyak kahit sa panahong hindi maganda ang panahon. Ang dating tahimik na bahagi ng gubat ay unti-unting naging pook na dinarayo ng mga taong naghahanap ng tulong o pag-asa. May mga mangangalakal na napapadpad sa kanilang lugar. Napapansin nila ang kakaibang kalidad ng mga ani, mas sariwa, mas matagal masira at may lasa na hindi karaniwan. Nais nilang bilhin ang mga ito kapalit ng salapi o kagamitan. Hindi agad pumayag si Lauro. Pinag-isipan niyang mabuti ang bawat alok sapagkat ayaw niyang ang biyayang dumating ay maging sanhi ng kasakiman. Sa huli, pumayag lamang siya sa patas na palitan. Kaunting salapi, ilang kagamitan sa pagsasaka at bigas na sapat para sa kanilang pangangailangan. Hindi sila nag-ipon ng labis, ngunit hindi na rin sila nagkulang. Dahil dito, nakapagpatayo sila ng mas matibay na kubo. Hindi marangya, ngunit ligtas at maaliwalas. Ang mga bata ay nagkaroon ng hiwalay na higaan at si Marta ay may mas maayos na lugar para sa pagluluto at paghahabi. Ngunit may mga yamang hindi nasusukat ng salapi. Ang pinakamatandang anak ay natutong magbasa at magsulat mula sa isang manlalakbay na tumigil sa kanilang tahanan. Ang iba naman ay natutong mag-alaga ng hayop, magtanim ng iba't ibang pananim at gumalang sa kalikasan. Ang kanilang mga anak ay lumaki na may kaalaman at pagpapahalaga, isang yaman na mas higit pa sa ani. Isang hapon, may dumating na isang lalaking may magandang kasuotan at maraming kasamang tauhan. Ipinakilala niya ang sarili bilang kinatawan ng isang Panginoong may lupa mula sa malayong bayan. Nais nitong bilhin ang lupang sinasaka ni Lauro kapalit ng malaking halaga. Tahimik na nakinig si Lauro, hindi siya nasilaw sa alok. Sa halip, tinanong niya ang lalaki, ano ang mangyayari sa lupang ito kapag napasa inyo? Gagawin itong malawak na taniman, sagot ng lalaki. Ngunit ang mga taong narito ay kailangang umalis. Ngumiti si Lauro at umiling. Ang lupang ito ay hindi lamang lupa, ito'y tahanan at may buhay na nakaugat dito. Tinanggihan niya ang alok kahit pa ang salaping inialok ay sapat upang yumaman sila sa matang iba. Nang gabing iyon, muling nagpakita ang maliit na nilalang sa gilid ng sapa. Hindi na ito nagkubli. Tumayo ito sa liwanag ng buwan, malinaw ang anyo at mapayapa ang mukha. Iyan ang tamang pasya, wika nito. Ang yamang hinahabol ay madaling mawala, ang yamang pinangangalagaan ay nananatili. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Lauro at Marta na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang ang mga bagay na nakikita, kundi ang mga pagpapahalagang hindi kayang bilhin. At dahil doon, lalo pang tumibay ang biyayang nakapaligid sa kanilang pamilya. Habang patuloy na lumalaganap ang balita tungkol sa masaganang lupa sa gitna ng gubat, hindi lamang mga mangangalakal at manlalakbay ang naaakit. Dumating ang mga taong ang hangarin ay hindi tulong o patas na palitan, kundi kapangyarihan. Isang umaga, napansin ni Lauro ang mga bakas ng maraming paa sa paligid ng kanilang taniman. Hindi ito tulad ng mga karaniwang bisita. Mabibigat ang yapak, magulo ang galaw at walang paggalang sa lupa. Nang araw ding iyon, may dumating na 3 lalaki na may dalang armas at mayabang ang tindig. Sa utos ng pinuno ng kalapit na bayan, wika ng isa, ang lupang ito ay kailangang mapasailalim sa aming pamamahala. Sobra ang ani ninyo para sa isang pamilya lamang. Tahimik na tumayo si Lauro.
Hindi siya nagtaas ng tinig, ngunit matatag ang kanyang mga mata. Hindi namin inaangkin ang lupa, sagot niya. Inaalagaan lamang namin ito at ang ani ay ibinabahagi namin sa nangangailangan. Ngumisi ang lalaki, hindi iyan ang batas ng mundo. Hindi sila umalis ng may kasunduan. Sa halip, nagbanta sila na babalik kasama ang mas maraming tauhan. Nang sila'y tuluyang mawala sa paningin, ramdam ni Marta ang bigat ng paparating na panganib. Sa gabing iyon, hindi nakatulog ang pamilya. Tahimik ang mga bata, wari nararamdaman ng tensyon kahit walang nagsasalita. Sa labas ng kubo, ang hangin ay tila mas malamig at ang gubat ay mas madilim kaysa dati. Sa gitna ng katahimikan, muling nagpakita ang mga duwende. Hindi sila marami, ngunit ang kanilang presensya ay sapat upang baguhin ang paligid. Ang mga puno ay tila mas tumayog at ang lupa ay mas tumibay. Ito ang pagsubok ng kapangyarihan, wika ng pangunahing duwende. Hindi lahat ng panganib ay kayang harapin ng kabutihan lamang. Hindi namin nais ang gulo, wika ni Lauro, ngunit hindi rin namin iiwan ang aming tahanan. Hindi namin kayo bibigyan ng sandata, sagot ng duwende. Ngunit bibigyan namin kayo ng proteksyon, hanggat ang inyong puso ay mananatiling malinis. Kinabukasan, bumalik ang mga lalaki kasama ang mas marami pa. Ngunit sa kanilang paglapit sa taniman, may kakaibang nangyari. Ang lupa ay naging matigas at hindi mabungkal. Ang kanilang mga hakbang ay tila mabigat at ang kanilang lakas ay unti-unting naubos. Ang ilan ay natakot, ang iba'y napilitang umatras. Walang dugong dumanak, walang sigawan. Ang gubat mismo ang tumanggi sa kanila. Mula noon, hindi na sila muling bumalik. Sa gabing iyon, nagpasalamat si Lauro at Marta, hindi lamang sa kaligtasan, kundi sa aral na kanilang natutunan, na ang kapangyarihang walang kabutihan ay laging may hangganan. At sa katahimikan ng kanilang tahanan, lalong tumibay ang paniniwala nilang ang yaman ay hindi dapat ipagtanggol sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng tamang pasya. Matapos ang pagsubok na dulot ng mga taong naghangad ng kapangyarihan, bumalik ang katahimikan sa gubat. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. May bagong anyo ang kapayapaan, mas malalim, mas matatag, at may kasamang pananagutan. Napansin ni Lauro na ang lupa ay tila mas sensitibo sa kanilang mga kilos. Kapag sila'y nagtanim ng may paggalang, ang ani ay masagana. Kapag sila'y naging pabaya, ang lupa ay mabilis na natutuyo. Para bang ang gubat mismo ang nagtuturo sa kanila kung paano mamuhay ng tama. Isang gabi muling nagpakita ang pangunahing duwende kasama ang dalawa pang mas matatandang nilalang. Mas malinaw ngayon ang kanilang anyo at ang kanilang presensya ay may bigat na hindi nagdudulot ng takot kundi paggalang. Ang biyayang inyong tinanggap ay hindi lamang para sa inyo, wika ng duwende. Ito'y pamana ng gubat at ang pamana ay may kasamang tungkulin. Ipinaliwanag ng mga duwende na ang lupang kanilang inaalagaan ay isa sa mga huling bahaging buhay pa ang diwa ng kalikasan. Kung ito'y mapasakamay ng mga taong sakim, unti-unti itong mawawala. Ngunit kung mapapangalagaan ng mga taong may puso, maaari itong magbigay buhay hindi lamang sa isang pamilya, kundi sa marami pang susunod na salinlahi. Hindi kami marunong mamuno, tapat na sagot ni Lauro. Kami simpleng magsasaka lamang. Ang tunay na tagapag-alaga ay hindi naghahangad mamuno, sagot ng duwende. Siya'y naglilingkod. Mula noon, unti-unting tinuruan ang pamilya ng mas malalim na kaalaman kung kailan dapat magtanim at magpahinga ang lupa, kung aling bahagi ng gubat ang hindi dapat galawin, at kung paano ibahagi ang ani nang hindi nauubos ang pinanggagalingan nito. Hindi ito mahiwagang aral na biglang nagbibigay ng yaman. Sa halip, ito'y mahabang proseso ng pag-unawa at disiplina. Lumaki ang mga anak ni Lauro na may malinaw na tungkulin. Ang bawat isa ay may bahagi sa pangangalaga ng lupa at sa pagtulong sa mga dumarating na nangangailangan. Ang kanilang tahanan ay naging kanlungan ng mga napapagod
at ang kanilang bukirin ay naging halimbawa ng tamang pakikitungo sa kalikasan. Unti-unti nabuo ang isang maliit na pamayanan sa paligid ng kanilang lupain, mga pamilyang natutong mamuhay ng may paggalang at kabutihan. Hindi ito isang kaharian, hindi rin isang bayan, kundi isang pamayanang pinagbuklod ng tamang asal. Sa bawat paglipas ng taon, mas lalo nilang naunawaan na ang tunay na yaman ay ang kakayahang mag-iwan ng mabuting bakas sa mundo. At ang gubat, na minsan ay tahimik lamang na saksi sa kanilang paghihirap, ay naging bahagi na ng kanilang pamana. Lumipas ang maraming taon. Ang dating mag-asawang nagsimula sa gitna ng gubat na may hawak lamang na pag-asa at kabutihan ay ngayon ay kinikilala bilang mga haligi ng pamayanang umusbong sa paligid ng kanilang lupain. Hindi sila tinawag na pinuno, hindi rin Panginoon, ngunit ang kanilang pangalan ay binibigkas ng may paggalang. Si Lauro ay tumanda na, mabagal na ang kilos, ngunit matalas pa rin ang pag-iisip. Si Marta naman ay may buhok ng napaputi, ngunit nananatiling banayad ang tinig at matatag ang puso. Ang kanilang 10 anak ay may kanya-kanyang pamilya na, ngunit hindi nila iniwan ang gubat. Sa halip, pinili nilang ipagpatuloy ang pamana ng pangangalaga at kabutihan. Ang lupang minsang tigang ay ganap ng namunga, hindi lamang sa ani, kundi sa kaalaman at pagkakaisa ng mga taong naninirahan doon. May sapat na pagkain para sa lahat, may kaalaman kung paano pangalagaan ang kalikasan at may pagkilala sa hangganan ng pagkuha at pagbibigay. Isang gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan, muling nagpakita ang mga duwende. Hindi na sila nagtago. Lumitaw sila sa harap ng buong pamilya at ng ilan sa mga tagapamayanang natipon sa sapa. Ang kanilang anyo ay malinaw, ngunit ang kanilang presensya ay hindi nakapanghihilakbot. Ito'y puno ng kapayapaan. Dumating na ang wakas ng aming pagbabantay, wika ng pangunahing duwende. Hindi dahil kayo'y iniwan, kundi dahil hindi na ninyo kami kailangan. Nagulat ang ilan, ngunit si Lauro at Marta ay nakaramdam ng katahimikan. Nauunawaan nila ang ibig sabihin ng mga salita. Ang tunay na biyaya ay hindi ang tulong na walang katapusan, patuloy ng duwende, kundi ang kakayahang tumayo ng mag-isa nang hindi nakakalimot sa kabutihan. Bilang huling handog, ipinagkaloob ng mga duwende ang ganap na pag-unawa sa lupa at kalikasan, hindi bilang hiwaga, kundi bilang kaalaman na maipapasa sa susunod na salinlahi. Sa paglipas ng liwanag ng buwan, unti-unting naglaho ang mga duwende, iniwan ang isang gubat na buhay at mga taong handang mag-ingat dito. Sa mga huling taon ng kanilang buhay, madalas umupo sina Lauro at Marta sa tabi ng sapa, pinapanood ang kanilang mga apo na naglalaro. Wala silang hawak na ginto, walang palasyo, ngunit ang kanilang puso ay payapa. Sapagkat alam nilang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kabutihang naipamana sa mundo. At sa gitna ng gubat, sa lupang minsang pinanday ng paghihirap, ang kwento ng isang mag-asawang magsasaka at ng mabubuting duwende ay nanatiling buhay, hindi bilang alamat ng mahika, kundi bilang aral ng kabutihan. Wakas,